Hello mga ton, magandang araw naman sa ating lahat. Welcome back po sa ating channel. Muli nagbabalik, Queenbong TV. Ngayong araw na to, meron tayong gagawin na Toyota Revo 2005 model. Sabi nung mayari, wala pong lamig itong kanyang aircon. Tapos, maingay yung blower niya sa likod. So, tara po, samahan nyo kung tingapin natin to at gawin na rin natin kung ano ba mag-isira niya. Okay? Let's go! So, tingapin muna natin siya. Lagyan muna natin siya ng gauge para malaman natin kung anong sira, kung meron siyang preyon o wala. So, pinaandar natin yung aircon niya. May preyon, pero yung compressor niya hindi umaandar. So, ayan po yung alamin natin kung bakit hindi umaandar yung compressor. Kasunod nun, nilinisin na rin natin yung kanyang evaporator, harap at saka yung sa likod, para makita natin kung ano naman yung sira dun sa likod, kung bakit naingay yung kanyang blower. Okay? Tignan na rin natin kung ma-repair pa natin siya or kailangan ng palitan ng bagong blower. So pagka ganyan po, na-check nyo na meron siyang preyon at hindi umandar yung kanyang compressor, check nyo po yung kanyang electrical. So kung ano yung gagawin, dito na kayo mag-check kung may power to na nagsusupply dito sa compressor, kasi sa kanya hindi gumagana yung kanyang compressor pero meron siyang preyon. Nag-aircon na po kaya? Nag-aircon nyo po. Check nyo kung may power tong nagsusupply sa kanya. Nag-aircon na ba? Kasi yung blue natagat. So ayan po, wala siyang power. Alin sa dalawa, pwedeng fuse o kaya relay. Tatlo pala, alin sa tatlo. Pwedeng fuse, pwedeng relay, pwedeng thermostat. Hindi na po, bago na siguro tingnan natin siya kung anong sira dun sa kanya sa tatlo. Tapos bababa na natin yung kanyang evaporator, lilinisan na rin. So ngayon, pump down muna natin siya. Tanggalin natin yung kanyang preyon bago baba na muna natin yung kanyang evaporator para malinisan, ma-check kung may mga singaw, pati yung blower sa likod. Okay?
Okay, so after natin siya nilinisan, i-test naman natin siya. At wala naman siyang leak. Kinarga natin. $165, 160 PSI. Okay na siya. Buuin na natin siya. Okay, so dito ang tama niya yung shafting miikot, pero itong kanyang roller blade hindi siya naikot. Ayan o, natanggal na siya dun sa nag-hold dun sa may roller blade. So ang nangyayari, yung shafting umiikot, tapos itong kanyang blade nag-slide, hindi na siya kasama dun sa ikot ng shafting. So ang paraan dito, patakan natin siya ng Loctite o kaya yung may tiban. Bali ito, goma naman yan eh, tsaka goma rin yung napagtanggalan. So kakapit po yun, so pwede po siyang ma-repair. Okay, so hindi muna natin siya papalitan. Tatanggalin natin to para mapakita ko sa inyo yung sinasabi ko na natanggal yung shafting. Yan po. Ito goma, tapos ito metal, may halong goma rin. Dito siya nakakapit. So ito umiikot, pero ito naiiwan. Ang mangyayari dyan, lagyan natin siya ng Loctite o kaya yung epoxy na o kaya yung may tiban na na may tiban natin siya dyan. Ayan po yung nagiging dahilan kaya may ingay. Dahil umiikot to, ito naman naiiwan, nagbabibrate. So patry natin gano'n ang gagawin kung aayos yung ikot niya. Kasi dito nakakapit yan eh, yung Allen wrench nakakapit dito sa shafting. Kapag ikot ng motor, iikot din ito. Problema, naiwan, natanggal sa goma. Ito lang po yan. Balik lang natin siya. So ito po yung ginagamit kong may tiban. Maganda po yung dikit nito eh, kaysa sa sa ibang brand. Patakan lang natin siya dyan. Ayan na po, lumapit na siya. Hintayin natin lang ng ilang saglit para matuyo. Tapos testingin natin siya. Okay, so testingin natin siya.
Ating kung iingay pa. Kaya natin sa positive. Tapos itong isa, negative. Bubuhin na natin. At sasalpak na lang doon. Okay, so dito po wala naman tayo remedyo rito sa mga pasag-pasag na ano eh. Palitan na natin siya ng buo. Bago na ilalagay natin. Kasi kung ito lang, mahirapan tayo maghanap ng roller blade. Mahirap maghanap sa mga surplus. So, papalitan na lang natin siya ng buo. Bale, bago na yung ilalagay ko. Ito siya. Ito yung bagong blower. Dito sa isa, ipapatabi ko na lang sa may-ari. Para kung masira man yung motor nitong isa, pwedeng ipalit yung motor niya. Kakahuyan niya na lang. Pero ito, wala na ito. Okay, so kanina in-start natin siya. Hindi umandar yung kanyang compressor. So hindi ko muna binalik yung dashboard kasi nandito yung electrical nya. Checkin natin yung thermostat o yung relay kung bakit hindi gumana yung compressor. So ngayon i-start natin. Tingnan natin siya kung may power pa yung thermostat.
power dito sa kabila. So, tingnan natin yung fuse kung sira. So itong kanyang fuse na 10 amperes busted. Bali putol siya. Subukan natin magpalit ng fuse kung aandar yung compressor. Dito pwedeng 10 amperes, pwedeng 15. Huwag nyo lang lalagyan ng 20 or 25, masyado na mataas. Okay. So ayan, gumana na yung kanyang compressor. Tapos itong thermostat, set natin sa kalahati para magmatic. Ayan mga tol, tapos na natin itong rebo. Bali ang naging problema niya lang yung blower sa likod. So hindi na natin siya na-repair. Yung isa pinalitan natin. Yung isa ni-repair naman natin. Okay? So shoutout nga pala kay Mang Dong. Siya may dala ng rebo na ito. So mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na po kayo. Just like and share, subscribe. Click the notification bell. Lagi updated sa aking mga susunod na video. May mga katanungan naman po kayo, message lang po kayo sa ating comment section. At sasagutin naman natin yan sa abot na aking makakaya. Okay? So maraming salamat po sa inyo muli. At Rainbow TV po, Maplamam, at tawang matiskarte. Hanggang sa muli. Bye bye!